'Di ba, meron pong kasabihan na every gising is a blessing. Tama po 'yan. Kasi minsan nga, actually madalas 'to mangyari, 'di ba? May mga tao na namamatay habang natutulog. Meron na ba kayo nabalitaan, 'di ba? Okay lang kung old age kaya namatay, 'di ba? Peaceful ang pagkapanaw. Pero merong mga tao bata pa, 30s, 40s, merong mga dahilan bakit ito nangyayari. Okay? Sasabihin ko sa inyo mga top causes para makaiwas tayo dito, para sa pagtulog natin, ligtas tayo. Kailangan po natin to. Number 1, pwedeng overdose. Base sa mga statistics, overdose, isa sa mataas na dahilan. Yung mga simpleng pain reliever, pinaghalo sa pampatulog, pinaghalo sa mga pamparelax, pampatulog, pain reliever, hinalo-halo, delikado. Minsan nagkakamali sila na overdose. Pain relievers, sleeping pills, minsan mga matatapang na opioids, minsan nahaluan pa ng illegal drugs, cocaine, amphetamine. Pag hinalo-halo, dyan na didisgrasya. Madalas celebrities pa. Second possibility, bakit namatay habang natutulog, obstructive sleep apnea. Common po to. Malakas humilik, yung pag humihilik, biglang humihinto pa, hihilik na malakas tapos hihinto. Ibig sabihin, nagbabara dito sa lalamunan. Habang natutulog, yung dila niya parang pumupunta dito sa taas, nasasarahan yung paghinga. Okay? Kaya nangyayari, nahihirapan siya, hindi makapasok yung oxygen. Kung gising sana siya, walang problema. Mahirapan, mararamdaman, gigising, di ba? Ayusin yung dila. Tulog eh. Kaya yung mga malakas humilik, papacheck po tayo sa sleep clinic, obstructive sleep apnea. Usually, mas malaki ang leeg, overweight itong mga pasyente. May gamutan yung CPAP machine, yung nilalagay sa mukha. At meron din mga iba, surgery, yung iba may tongue guard. So, papacheck tayo sa pulmonologist. Meron din ibang sleep disorder na delikado din. May tinatawag na sleepwalking. May kilala ba kayo nag-i-sleepwalk? Delikado po yan. Tulog siya, pero babangon at maglalakad. Hindi niya alam tulog siya. Kaya minsan lumalabas pa ng bahay, magugulat na lang siya pagising niya. Yung paa niya puro putik. Ang ginagawa sa mga taong sleepwalking, usually kinakandado talaga. Nilalak sila doon sa kwarto para hindi makalabas. Baka maglakad, mahulog sa second floor, maglakad sa kalye, mabangga. Delikado po yan. Usually, merong may trauma, may stress siya sa buhay, kaya siya nag-sleepwalk. Merong iba naman, sobrang lakas managinip. Parang sobrang tindi yung panaginip niya, binabangungot siya. Kakagalaw-galaw, bumabagsak. Nahulog sa kama, head trauma. Meron din gano'n. Meron ding biglang nadidisgrasya habang natutulog after an injury. Ito, nagka-trauma, bumangga ulo niya sa padero. So, napalo, nasuntok, nahulog, tumama yung ulo, tapos hindi pinansin. Diba? Kaya nga, any head trauma, lalo na kung malakas ang pagkabago, kina-observe natin. Usually, 24 hours binabantayan eh. Ano binabantayan? Baka magdugo eh. Baka magkaroon ng hemorrhage. Kasi itong pagdugo mula pagkaroon ng injury, hindi agad-agad. Pwedeng 6 hours after, pwedeng 24 hours after. So, unti-unti siyang mamamaga, dadami ang dugo, mapipisa yung utak, mahihirapan huminga, mamamatay. Delikado. Ang sintomas nito, nasusuka, headache, nagdadilate yung mga pupils. Ang problema, paano kung tulog? So, pag tulog siya, hindi natin alam, baka hindi na gumising. Kaya nga yung may head injury, ayaw natin patulugin. Kailangan pag ginigising, kailangan gigising siya. Yan ang binabantayan after trauma. Pero syempre, isa rin pinaka-common na dahilan bakit namamatay habang natutulog, humihinto ang puso. Pag huminto ang puso, cardiac arrest, pwedeng dahil may heart problem o dahil may lung problem sa baga or sa puso. Kung puso ang problema, common is heart attack. Chest pain, mabigat ang dibdib, parang may nakadagan, pag napapagod, yan ang heart attack. Diabetic, overweight, mataas ang cholesterol,
Yan, delikado. Baka habang natutulog, na stress, na naginip, pinangungot, na heart attack, pwede rin yun. Meron din namamatay, hindi yung barado yung ugat, cardiac arrhythmia. Nagloko yung electrical activity ng puso. Bilang cardiologist, linya ko po to. Maraming pwedeng magloko. Okay? Pag na-stress masyado yung katawan, puyat, stress, baka meron pa ininom na gamot, o may problema, pwede magloko, pwede mag-atrial fibrillation, nagloloko yung tibok ng puso, atrial flutter, pag sobrang stress, merong ventricular tachycardia, delicado, ventricular fibrillation, yun ang ending eh. Yun ang ending bago mamatay. O merong heart block. Heart block, walang heartbeat to, heart block. Mabagal, complete heart block, delikado yun. Kaya pag sobra bagal ang tibok, wala na rin dugo sa ulo. Pag sobra bagal, kulang ang blood supply sa ulo. Pag sobrang bilis, 250 beats per minute, parang nanginginig na lang, parang nangingisay na lang yung puso, wala na ring blood supply yan. Kasi ito yung puso, di ba, may dugo sa loob. Pag ganyan nakabilis, hindi na aakyat yung dugo eh. Sobra ng bilis eh. Parang nanginginig na lang siya. Gusto mo yung tibok 60 to 100. Ganyan lang kabilis. Ito 100 to, ganito kabilis. Ito 60. Pag ganyan kabilis, may umaakyat na dugo. Pero pag sobrang bilis, nanginginig na lang, wala na yan. So magko-collapse yung tao. Pag nangyari yan, pag gising, pwede dalhin sa ospital. Pero pag tulog, ay hindi nagigising. Meron din heart failure. Mahina ang puso by 2D echo, mahina ejection fraction, malaki yung left ventricle, mahina na. So, nagmamanas, hinihingal, masakit sa paa, may manas, inuubo, hindi makahiga, ng flat, kailangan nakataas. Problema, tulog eh. Umatake yung heart failure, yung arrhythmia habang tulog. So, mabuti kung gigising. Yan nga problema. So, bago matulog, dapat nakaayos, na-adjust yung gamot, na-pa-check sa doktor, na okay ang puso, okay din ang baga. Pwede rin ma-stroke. Meron na i-stroke. Common ang stroke at heart attack pag umaga, 6 a.m. to 9 a.m. May bagong gising. Hindi lang yung tulog, yung bagong gising, delikado din kasi very stress ka dun eh. Pero from 10 p.m. to 6 a.m. meron din na stroke. Actually, may isang study dito, parang 22% nang nangyayari itong mga atake sa habang natutulog. Lung problem, pwede rin. Problema sa baga. Mahina ang baga, naninigarilyo, may emphysema, COPD, may hika, may lung cancer, may pulmonya, may embolism, may problema sa baga. Sabihin, kulang ka na sa oxygen eh. Diba? Paano mo mamamalayan, hindi ka naman lagi naka-pulse oximeter. Baka bumabagsak na yung pulse oximeter mo. Less than 94%, 90% na lang. Diba? Baka kulang yung hangin. Oo, 'di ba? Kulang yung hangin sa bahay. Puro kotse, puro tambutso, 'di ba? So, kung kulang ka sa hangin, lalo na may sakit sa baga, babagsak yung oxygen, delikado, pag nangyari, respiratory arrest. Pag nagkulang ng oxygen, galing sa baga, pati puso mawawala ng oxygen. Kaya magloloko yung tibok, hihinto yung puso. So, ito mauuna. Lung failure, respiratory arrest muna. After this, magiging cardiac arrest. Kaya ang ending lagi, cardiac arrest. Yan o. Pag gising ka at nagka-problema sa baga, yan, hihingalin, may huni, may tunog, pinapawisan, lumalaki yung ilong, lumalaki yung dito sa muscles dito, accessory muscles. Kaya lang, tulog eh. Tulog siya eh. So, kahit may sintomas, hindi niya alam. Yan ang delikado dyan. May diabetes. Delikado ang diabetes. Tingnan nyo may isang syndrome ang tawag, dead in bed syndrome. Namatay sa kama syndrome. In 5%, common to sa diabetic. Bakit hindi nila mapaliwanag? Yung iba, bagsak yung blood sugar. Okay? Pwedeng nagloko yung blood sugar sa gabi, ng stress. Pero yung iba, normal ang blood sugar, namamatay din. Ano? Kaya delikado pag diabetic. Kailangan adjust at eksakto yung gamot. Lalo na kung may sakit. Pag may sakit ang tao, may lagnat, may nararamdaman, nagloloko yung blood sugar, blood pressure, kaya mas alalay. Very labile ang mga
vital sign. Labile, ibig sabihin up and down. Mabilis magloko, BP up, BP down. Heart rate up, heart rate down. Ito, delikado, nangyayari to. Aksidente, pero minsan kulang sa common sense Ito, sa mga driver, makinig kayo. Ingat ang mga drivers nagdadrive sa carbon monoxide poisoning. Nababalita yan lagi sa mga tabloid nakikita ko. Nung nagbabasa pa ako ng tabloid, madalas mangyari yan. Sa isang driveway, usually sa motel, di ba sa motel ang driveway nakasara. Di ba? Secret Merong papasok, magche-check-in, okay, tapos siguro yung amo nila nandun sa taas ng motel. Yung mga driver na sa baba, natulog, nakabukas ang kotse. Siyempre gusto bukas ang kotse, malamig, may aircon Problema, yung exhaust, walang palabas. Kaya delikadong-delikado ang tambucho ng kotse. Okay, pag nasa EDSA kayo, sa main highway, nako, ingat kayo. Ilayo kayo muna sa harap ng mga bus, mga truck. Kasi pag na-expose kayo, masisira ang baga natin. So, nasa loob ng driveway, umaandar ang kotse, may carbon monoxide, hindi makalabas, nahingan niya yung carbon monoxide. Pag may carbon monoxide, hindi na didikit ang oxygen. So, in 2 to 3 hours, patay. Patay yung mga nasa sasakyan. Yung mga nasa parking, sa mga mall natin, ako, ang daming mga drivers, nasa kotse lang pinapaandar. Mabuti kung open air. Kung open air, walang problema. Pero kung yung parking lot, basement 2, basement 3, walang bukasan. Di ba? Nakabukas ka dun. Pataas ng carbon monoxide. Konti na lang, magko-collapse na yung mga tao. Ayan, sa kotse. Ano sintomas? Hilo na. Di ba? Pag sa parking lot, hilo ka na, masusuka ka na. Blurry vision, shortness of breath, headache, dizziness. Makulob, pag maraming kotse nakabukas, hinayaan nyo, mamamatay mga tao. Kaya nga, sa mga security guard, dapat sabihan yung mga drivers doon, bawal magtambay sa sasakyan. Nakakamatay yung carbon monoxide. Pwede ka magtambay kung open air ang parking. Kung open air na bukas. Pero pag sa mga parking lot na halos konti lang open air, delikado. Yan, ano yan sariling kasalanan yan carbon monoxide poisoning. Choking, minsan naglalasing, pagsuka niya, nalulunod siya doon sa suka niya. O may pagkain nagbara. Epilepsy. Meron din namamatay ng kumbulsyon. Habang natutulog ng kumbulsyon, pag kumbulsyon, nagloko yung tibok ng puso. Okay, so 5 tips para safe ang pagtulog natin. Tulad na sinabi ko, itong mga common sleep apnea, kung malakas ang paghilik, kung talagang malakas maghilik ang partner nyo, pa-check natin sa sleep clinic, baka may sleep apnea. Pag may head injury, sabi ko, dapat bantayan, baka may hemorrhage. Kung may masakit sa dibdib, mahirap huminga, tingnan maigi, siguraduhin hindi sakit sa puso, hindi sakit sa baga. Okay? Kasi pag in-ignore natin, hinayaan habang natutulog o hindi tayo makakatawag ng emergency, walang saklolo, tulog Yung mga gamot, ingatan, tulad nito, sinasabi niya, huwag paghahaluin, pampatulog, pamparelax na gamot, antidepressant, pain reliever, pinaghalo, sabayan pa ng alak to, bawal na bawal. Mabilis ma-overdose. At yung puso, ECG, check-up, kasi marami sa mga cause ng sudden death ay dahil sa puso. Sana po nakatulong tong video para aware tayo. Every gising is a blessing. Ingatan natin itong mga aksidente na hindi naman dapat mangyari ng mga disgrasya. Sana po nakatulong ang video. God bless po.